Tiniyak ng DOJ o ng Department of Justice na mahahatulan ang mga nasa likod ng Maguindanao Massacre noong 2009 kahit pumanaw na ang isa sa mga pangunahing suspect na si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Ayon sa Public Attorney's Office, pwede pa rin daw siyang panagutin sa kasong sibil, bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Live mula sa Quezon City, may report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, bagaman namatay, posible pa nga rin ngaraw na mapanagot itong si Andal Ampatuan Sr. sa kaso ng Maguindanao Massacre. Mag-6 na taon na nang walang awang patayin ang 58 katao, kabilang ang 32 mamamahayag sa tinaguriang pinakamadugong election violence sa bansa, ang Maguindanao Massacre. Pero bago pa makuha ang pinaka-aasam-asam na hustisya, pumanaw noong Biyernes si Andal Ampatuan Sr., ang isa sa mga pangunahing suspect sa krimen. Namatay si Andal Sr. dahil sa liver cancer. Ang tanong tuloy ng marami, ano na ang mangyayari sa kaso laban sa kanya? Pero tiniyak ng Department of Justice na mahahatulan ang mga may sala sa krimen. Siyempre, there is no amount of money that can, that can really replace the loss of loved ones. Pero malaking bagay na meron talaga for civil action for the forfeiture of the assets of the Ampatuan. So ongoing na sa RTC. Maliban dito, ayon kay Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta, pwede pa rin daw mapanagot ang dating Maguindanao Governor sa kasong sibil. Death extinguishes criminal responsibility, but his estate may be liable if the court will award damages, civil damages in favor of the families of the victims. So, dapat alamin na ng mga pamilya ng biktima kung ano-ano ang mga real properties nila. Pero sa isang text message, iginiit naman ng abogado ni Andal Sr. na si Attorney Ferdinand Topacio na kapag namatay ang isang akusado, nawawala na ang kanyang criminal at civil liability. Ayon kay Acosta, kabilang ang isyong ito sa mga kailangan pang dinggin ng korte kaya't para matapos na ang kaso, suhestyon niya, araw-arawin na ang hearing. Yung continuous trial under the Speedy Trial Act, kung 3 times a week or twice a week lang, talagang di matatapos to. At yung mga motion ay bawas-bawasan na ng bawat parties. Matatapos to kahit sa termino ng ating mahal na Pangulo. Para sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, makabubuti raw kung magkakaroon ng live coverage sa mga pagdinig para hindi mawala sa isip ng publiko ang Maguindanao Massacre. Hindi raw sila naniniwalang prioridad ni Pangulong Aquino ang pagresolba sa Maguindanao Massacre, kaya inabot na ito ng ilang taon. Sa mga policy statements like sa SONA, siyempre inaabangan natin yan, no? Hindi naman yan nababanggit yan eh. Isa sa mga disadvantage ng kasong inabot na ng ilang taon sa pagdinig ay ang pagkakasakit at posibleng pagkamatay ng mga taong may kinalaman sa kaso, gaya na lamang nga ng nangyari kay Andal Ampatuan Sr. Bukod dyan na panghihinaan din daw ng loob ang ilang kaanak ng mga biktima habang nalalagay naman sa panganib ang buhay ng mga saksi. Sa Maguindanao Massacre case, nasa 4 o 5 saksi na raw ang pinaslang sa hindi pa malamang kadahilanan. May mga pamilya na gusto na lang magpabayad dahil din yan sa kakulangan o kabagalan ng kaso. Hindi naman daw isusuko ng kaanak ng isa sa mga biktima ang kaso. Hanggang ngayon ang tagal, naunahan na kami ng kamatayan na wala na si Senyor at wala pa rin po nangyayari sa kaso. Mananawagan kami sa gobyerno kung nasana po yung pangako nila sa aming mga pamilya ng biktima na merong mangyayaring conviction sa termino ni Pangulong Pinoy. Jessica, sa June 23 naman ay magkakaroon ng commemoration ng NUJP sa Blue Mosque sa Quiapo para gunitain ang ika-68 buwan ng Maguindanao Massacre. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.